Alright, so this is part 61. Tama ba? Part 61 na ba tayo? Pa-confirm nga. Part 61 na ito ng ating chismith. At sa video na ito ay aalamin natin ano nga ba or saan nga ba ang origin ng golden fleece na iyan? Ano nga ba ang golden fleece? Bakit kinailangang magkaroon ng expedition itong sina Jason and the Argonauts papuntang Colchis para makuha lang yung golden fleece na iyon? Sa nakaraang video ay nasabi ko na sa inyo kung bakit nga ba nagkaroon ng the quest of the golden fleece. Kaya ang focus na lang ng video na ito ay ang origin o ang pinagmulan ng golden fleece. Okay? So, sa isang malayong lugar, sa Boscia, ay nakatira ang isang hari na kung tawagin ay si King Athamas. Meron siyang asawa na isang cloud goddess na ang pangalan ay Nephele. Bagamat ang isa ay mortal at ang isa ay divine creature, hindi naging hadlang yon para magkaroon sila ng wagas na pagmamahalan. Katunayan, mula sa kanilang union ay nagkaroon sila ng dalawang anak na sina Phrixus at Hele. Si Phrixus ay lalaki at medyo matapang siya, kabaliktaran naman siya ni Hele na isang babae na soft-spoken naman. Sinasabi sa Boscia na ang kanilang family ay ang picture ng perfect family. Masaya, may pagkakaisa, and everything. Kaya nga ang mga mortals o yung mga tao at maging ang mga gods and goddesses ay naiinggit o nagwi-wish din na ay sana magkaroon kami ng katulad ng pamilya nitong si King Athamas. Marami ang nagsasabi na blessed by the heavens sila kasi nga ang ina nila ay isang cloud goddess. Hanggang sa isang araw ay dumating sa kanilang buhay si Ino. Si Ino na hindi inosente. Si Ino na isang maganda, matalino, mabait, di umano, pero medyo may pagkaambisyosa. At medyo bagets-bagets pa ito. Itong si Ino ay kasal din sa isang wealthy nobleman na taga-Boscia rin. At meron silang dalawang anak na lalaki. Isang araw nagkaroon ng malaking piging sa kaharian ni King Athamas at invited dito sina Ino at ang kanyang buong pamilya. The moment na nakarating itong si Ino doon sa palasyo, sa palace nitong si King Athamas, ay nag-heart shape ang kanyang mga mata dito kay King Athamas at sabi niya, "Oh, you're so hot." Pero syempre, naisip niya na, "Ay, no. Kailangang erase, delete conversation sa utak mo kasi you're married, Ino. You have children. Di ka pwedeng magkagusto dito kay King Athamas." Ang dahilan naman kasi nitong si Ino, yung asawa ko kasi ay isang businessman, like lagi siyang wala doon sa bahay. Paano naman yung mga cravings? Paano naman yung mga gusto ko sa buhay? Yung mga yung hindi na satisfy. May mga unmet needs itong si Ino. Maya pa ay biglang dumating itong si Nephele. Remember Nephele, the cloud goddess? At lumapit dito kay King Athamas. At nagkaroon ng inggit itong si Ino. Sabi niya, "Ay, sana ako yun." Pero bumalik ulit siya sa kanyang ulirat at sabi niya, "Ate, huwag kang magpadala sa landi. Hindi ka madaling madali." Pero itong si Ino, the more na nagagawi ang kanyang tingin dito kay King Athamas, nagiging stronger yung kanyang desire na maangkin ang hari. Hanggang sa dumating yung point na itong si Ino, bigla-bigla na lamang sumusulpot doon sa kaharian ng kahit walang pasabi. Wala namang nag-invite sa kanya. Basta ini-invite niya yung kanyang sarili at nagpe-present dito kay King Athamas. In short, nagpapapansin siya sa king. Bigla-bigla siyang nag-offer ng advice on court matters. At syempre, pine-present niya ang kanyang sarili na isang kakampi. Ito namang si King Athamas, devoted siya kay Nephele. Alam niya na si Nephele lang ang dapat asawa niya at may mga anak na nga sila. Hanggang sa napansinan niya na, teka lang, parang itong si Ino may maitim na balak. Lagi niyang iwinawak sa kanyang utak na, hindi nga pwede na magkagusto siya sa iba kasi married siya. In a relationship siya. Sinasabi niya sa sarili niya na, focus lang tayo sa goal. Si Nephele lang sapat na. Ganyan. Pero itong si Ino, dakilang Jolande. Hindi siya nagpatinag. Hindi siya tumigil. Although alam niya na married siya at married din itong si King Athamas, nag-go pa rin siya. Sabi niya, si Ino lang kasi yung kayang i-challenge ako. At saka, ang love language ko kasi ay words of affirmation. Lagi di umano itong si Ino na nagsasabi ng, "You're the greatest king among all the kings. Tsaka you're so sexy in person." Ganun. Kinikilig itong si King Athamas kasi never namang ginagawa yun ni Nephele. One time, tinanong nitong si Phrixus, sabi niya, "Father, bakit ba laging naandito si Ino? Ano bang ginagawa niya rito?" Sumagot itong si King Athamas na, wala, yan, kaibigan ko lang yan. Kung ano man yung nakikita niyo sa amin, friendly kinemberlo lang iyon. Tsaka igalang niyo si Ino kasi isa siyang mabuting kaibigan.
Samantala, sa bahay naman ni Ino ay nagtanong ang kanyang anak. Sabi niya, Ma, kanino ba tong sweater na ito? Bakit nasa kwarto mo? Kung pwede ko bang hiramin? Sabi ni Ino, huwag mong hihiramin kasi sa katrabaho ko yan, ibabalik ko pa yan. Sabi nung anak niya, nung nakaraan nga, nakita nga kitang inaamoy-amoy mo yan eh. Aray. So, ayun, habang umuusad ang panahon ay nagiging mas intimate itong sina King Athamas at Ino. At syempre, hindi nila inaamin at ayaw nilang aminin pero nag-grow ang suspicions ng mga tao doon sa kanilang kaharian. Kasi nakikita sila eh. Tago man sila ng tago, may nakakakita sa kanila. At syempre, hindi sila makakapagtago dito kay Nefele bilang siya ay goddess of the clouds. Nawi-witness niya yung patagong pagkikita ng dalawa. So, anything na makita mo sa aerial shot, ay nakikita niya. Pero never niyang kinuhanan itong dalawang ito at ayaw niyang nagko-confront dito kay King Athamas. Kahit may alam siya, quiet lang siya kasi ayaw nga niyang masira ang kanilang pamilya dahil ang tingin nga sa kanila ay perfect family. Ito rin namang asawa ni Ino na isang nobleman, nakaka-sense na rin siya. Kasi laging, bakit late umuwi si Ino or minsan wala pa siya? At parang nagiging cold na yung kanyang asawa. Hindi siya katulad ng dati na kapag galing siya sa mga business trips, sasalubong, hahalik o kaya ayayakap itong si Ino. Ngayon hindi na. Itong asawa ni Ino, bagamat alam din niya na may something na nangyayari na hindi maganda, tikom ang kanyang bibig. Meron silang something in common ni Nefele, hindi sila confrontational. Gusto lang nila ng peace and order. Hanggang sa heto na nga, hindi na nakapagpigil yung dalawa at nagiging showy na sila. Pinapakita na nila yung kanilang relationship sa madla, sa tao. Itong si Nefele, since ibinulgar na ng dalawa yung kanilang relasyon ay nagtampo siya, nagalit siya at iniwan niya ang kanyang dalawang anak na sina Phrixus at Hele at bumalik siya sa kalangitan. So, imbes na malungkot yung dalawa, tuwang-tuwa pa sila. Lalo na si Ino. Sabi niya, okay, this is a great opportunity. Ako na ang magiging queen dito sa Bosha. Since wala na ang asawa mong si Nefele, bumalik na sa kalangitan. Ibig sabihin, kapag ako na ang queen, magiging step children ko na sina Phrixus at Hele. Kaya naman, para ma-fulfill ang kanyang duty as a queen doon sa Bosha, ay kinuha niya ang kanyang anak, yung dalawa niyang anak doon sa nobleman, at dinala niya doon sa kaharian. So bilang bagong queen ay nag-impose siya ng bagong rules sa Bosha. Alam niya na bagamat kasal na sila ni King Athamas ay yung mga legitimate children pa rin niya ang makakapagmana or magmamana ng trono ni King Athamas. At ito ay sina Phrixus at Hele. So umisip siya ng paraan paano niya i-eliminate yung dalawa doon sa kaharian. Kasi napaka-ambisyosa nga niya, ang gusto niya ito ng mga anak niya ang pumalit sa trono. Isang araw nagulantang ang buong kaharian ng Bosha dahil lahat ng kanilang mga crops, mga pananim ay nagkandamatay. Nag-spread yung chismis na baka pinatay yung ating mga crops kasi nagalit ang mga gods and goddesses kasi umalis na nga itong si Nefele, baka nagsumbong sa mga gods and goddesses na nasa Mount Olympus. And sinisisi ng mga tao, mainly itong si King Athamas. Kung hindi lang daw siya nagloko, hindi niya niloko si Nefele, edi sana hayahay ang kanilang buhay. Kaya naman ang ginawa nitong si Ino ay kinonvince niya si King Athamas na pumunta sila sa Royal Oracle o manghuhula para malaman nila kung ano ang pwede nilang gawin para humupa ang galit ng mga gods and goddesses. Sabi ng manghuhula, ay, Your Majesty, kailangan yung isakripisyo yung dalawa ninyong anak na sina Phrixus at Hele. Kasi ang gusto ng mga gods and goddesses ay yung kanilang mga dugo. Ngayon itong si King Athamas ay torn between pipiliin niya yung mga anak niya, ililigtas niya yung mga anak niya, o pipiliin niya si Ino. Bandang huli, ang kanyang pinili ay si Ino. Lihim na napangiti itong si Ino dahil feeling niya nagtagumpay siya. Walang kaalam-alam si King Athamas na ang may kagagawan pala ng pagkamatay ng lahat ng crops nila ay si Ino. Sinuhulan niya rin yung Royal Oracle para magsabi ng false prophecy. So, nung dumating na yung araw ng ritual, syempre takot na takot yung dalawang bata. Ayaw nilang mamatay eh. Iyak sila ng iyak dito kay King Athamas at nagmamakaawa sila na, Father, please, spare our lives. Gusto pa naming mabuhay kasi ang babata pa namin. Ganun. Pero itong si Ino, sabi niya, no. I-drug nyo ang mga batang yan at dalhin doon sa kung saan sila dapat sosogbakin. O, di ba? Ang sinasabi ko sa inyo, lagi talagang affected sa mga cheating issues na yan ang mga anak. Kaya mag-isip-isip kayo, no? O di eto na, nung inihahanda na itong sina Phrixus at Hele, at
patuloy pa rin yung kanilang pag-iyak. Narinig iyon ng kanilang ina na si Nefele. So itong si Nefele, nabahala siya, nabagabag siya. Yung kanyang lungkot ay napalitan ng galit. Kaya naman sumigaw siya at tinawag niya si Hermes, the messenger of the gods. Sabi niya, Hermes, tulungan mo naman ako. I-rescue mo ang mga anak ko. Ito namang si Hermes, syempre, hindi siya bingi. Ito namang si Hermes ay naalarma. Kaya naman, pinabulusok niya kaagad sa kalupaan ang isang ram with a golden fleece. So, isa siyang tupa na may balat na kulay ginto o gininto ang balat, ganyan. I mean, dabalahibo pala, hindi dabalat. Dabalahibo. Yung tinatanggal, yung inaano para gawing jacket or whatsoever, yun yung fleece. Diba yung mga tupa, sinishave nila yung yung skin nila. Skin ba? Ano ba? Balahibo, diba? Hindi naman yung skin. Yung balahibo yung tinatanggal, diba? Kapag makapal yun, medyo mabigat na rin sa pakiramdam nung tupa, kaya tinatanggal nila. So, yun yung fleece. Ang kulay nga lang noon ay golden, shining, shimmering, splendid. So, nung itinaas na ng mga soldiers ang kanilang pang-shockback dito kina Phrixus at Hele, ay siya namang pagdaan nitong golden ram, or ram with a golden fleece, at hinablot niya yung dalawang bata. At inilipad niya, nag-fly, song sila. Hanggang sa napadaan sila sa isang narrow strait o kipot na nasa pagitan ng Europe and Asia. Di ba nga sabi ko sa inyo sa unang bahagi ng kwento, itong si Phrixus ay matapang, at si Hele naman ay kabaliktaran kasi gentle siya, soft-spoken at saka matatakutin. Kaya naman, nung naandun sila sa bandang iyon, itong si Hele, nung tumingin siya dun sa baba, natakot siya. May ano siya, acrophobia. Nalula siya. At nahilo siya. Kaya naman, nakabitaw siya doon sa ram with the golden fleece at bumulusok siya pababa doon sa kipot. Nakalaunan ay tinawag na Hellespont. Kung natatandaan ninyo yung love story ni na Leander at Hero, itong Hellespont na ito ay nabanggit. So, panoorin nyo rin yung love story na iyon, no? Scroll down lang kayo, or pwede rin naman na manood kayo sa aking YouTube channel. Pwede kayo mag-subscribe doon, no? So, malungkot man itong si Phrixus, wala na siyang magawa. Kaya nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay hanggang sa makarating sila sa Colchis. At that time, ang king sa Colchis ay si King Aietes. Kaya naman itong si Phrixus, bilang pasasalamat sa kanyang safe entry at ligtas na pagdating nga doon sa Colchis, ay inialay niya yung ram, yung tupa, kay Zeus, the ruler of Mount Olympus. At yung balahibo noon ay ibinigay niya bilang pasasalamat pa rin kay King Aietes dahil nga naging mabait sa kanya si King Aietes. Dahil nga yung balahibo ng ram o ng tupa ay ginintuan o golden, ay naging simbolismo ito ng wealth and power sa Colchis. Sinabit ito ni King Aietes sa grove ni Ares, the god of war, at pinabantayan sa isang never-sleeping dragon, na ang main task nga lang ay ang pangalagaan para walang makanakaw doon sa golden fleece na iyon. Ingin ng aso. Ngayon, balikan natin sina Ino at King Athamas. Ano na nga ba ang nangyari sa kanya? So, itong si Hera, na asawa ni Zeus, ay nagalit bilang siya ang goddess of marriage. Nagalit siya dahil nalaman niya ang pagtataksil na ginawa ng dalawa. Kaya naman, isinumpa niya sila or kinurse sila with divine madness. So, nabuang silang dalawa. Under the influence of this divine madness, itong si King Athamas ay pinatay yung anak ni Ino dahil napagkamalan niya na isang wild animal. Ito namang si Ino, nung makita niya yung ginawa nitong si King Athamas, sabi niya, baliw ka na, ganyan. Kinuha niya yung isa pa niyang anak at tumakas sila. Sumakay sila ng ship, pero doon sa ship na iyon ay hinahabol siya ng kanyang konsensya at naririnig niya yung palahaw, yung iyak ng kanyang anak na sinogbak nga nitong si King Athamas. So dahil nga nabaliw din siya, grinab niya yung kanyang isang anak at pinipilit niya, hinihila niya na tumalon sila doon sa ship. At there. So yung ginawa ni Ino ay dahil pa rin cursed siya ni Hera ng divine madness. Idinamay niya pa yung kanyang anak. So nung mamatay na itong sina Ino at ang kanyang anak, biglang nawala ang divine madness nitong si King Athamas. Doon niya napagtanto kung anong nangyari. Too late na kasi pinalayas na siya sa Boscia. So naglakbay siya ng naglakbay na mag-isa. At wala talagang tumatanggap sa kanya kahit yung mga tao na tinulungan na niya noon. Parang sabi ng kanyang tinulungan, touch me not kasi ikaw ay makasalanan. Ganun. So sa kanyang paglalakbay ay napadpad siya sa Thessaly. Doon ay nanirahan siyang mag-isa at walang nakakakilala sa kanya. Dahil mag-isa na nga lang niyang namumuhay doon ay bumabalik sa kanyang balintataw. Bumabalik sa kanyang
isip, sa kanyang utak kung ano yung nangyari, yung mga masasayang alaala with Nefele and Phrixus and Hele, hanggang sa nag-cheat siya, hanggang sa dumating si Ino, yung mga pinagagawa nila ni Ino, nung time na pinatay niya yung anak ni Ino, at nagpatong-patong na yun. Sinasabi na ang final moments nitong si King Athamas ay puno ng kalungkutan at pagsisisi. Siyempre, alam niya sa kanyang sarili na nawala ang lahat sa kanya dahil sa kanyang sariling kamangmangan at sa kanyang pagtataksil. Namatay siyang mag-isa na wala man lamang nakaalala na isa siyang dating malakas at makapangyarihang hari ng Bosha. Diba? Napapala ng mga cheaters. Kaya bago nyo gawin, nag-isip-isip muna. Think about the consequences. Diba? No?